So yan, mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. So ngayon mga kabayan ay pupuntahan natin itong mga tulay dito, no, or hagdan dito sa Greenland. So dito sa Greenland, sa Nook City, halos ng mga daanan dito may mga tulay talaga kasi ginagamit ito sa mga shortcut na area na hindi magawa ng kalsada. So kadalasan kasi dito matataas yung area dito kaya yung mga sasakyan dito hindi siya makadaan. So ito ginawa nila itong daanan dito, hagdan. So nandito tayo sa gilid ng dagat. Ayan, marami pa ring mga yellow at snow. So ngayon nag-snow pa ngayon, no. So akala ko tuloy-tuloy na yung summer. So marami mga ibon doon, no. So ayan, ito yung paligid natin. So umpisahan natin itong akyat dito. So ipapakita ko sa inyo yung tulay dito mga kabayan. Ayan. And then dyan yung view natin, no. Ngayon mga kabayan, umpisahan natin ang pag-akyat dito sa tulay. Dito sa Greenland, halos dito ng mga area ay talagang paahon, may pababa at saka may mga area dito na hindi napapasok ng sasakyan. Gaya nito, nasa gilid siya ng dagat at saka mabato at patarik yung daanan dito, paakyat siya. At nakapagtataka dito, no, hindi sila gumagamit dito ng tulay or hagdan na mga metal or simento. Ito yung ginagamit nila dito, kadalasan kahoy. Kung napapansin nyo, parang luma na siya tingnan, pero matibay yan siya. At saka napapansin ko dito yung mga kahoy, hindi basta-basta nasisira kasi mas lalo siyang kumukunat sa malamig mga kabayan. Hindi kagaya sa ibang lugar, kaya sa atin sa Pilipinas kasi may araw, init at saka ulan, mabilis masira yung kahoy. So itong mga kahoy na to, hindi naman itong mga hardwood, hindi yung mga simpleng kahoy lang, pero tumatagal siya. At saka sabi ng iba dito, yung mga lokal, matagal na daw itong mga tulay na ito. Yung una mga kabayan, yung mga bahay talaga dito ay talagang mga kahoy. Kung napapansin nyo yung mga bahay na yan, talagang mga kahoy yan siya, pero tumatagal siya kahit nasa gilid siya ng dagat. Hindi ko kasi nasubukan yung dagat dito kung maalat ba o hindi, kasi sa atin kasi yung dagat maalat. Ayan, kung napapansin nyo, sobrang ganda ng tulay dito at saka malinis siya. Sa ngayon, wala na siyang snow dito dahil nga natunaw yung mga snow dito. Hindi na kasi sobrang lamig dito gaya nung November hanggang December, January, February. So, pag April naman ay patunaw ng patunaw, pero may naiwan pa rin siya dito na mga snow sa labas. Tsaka medyo matagal pa matunaw to. Siguro mga June, wala ng mga snow dito sa gilid. So, kung napapansin nyo, pumapatak pa yung snow. Akala ko nga dito, tuloy-tuloy na talaga yung init mga kabayan at papunta na ito ng summer. Kaso bigla naman nag-snow ngayon, medyo mahina lang siya. Pag nag-snow dito, napapansin ko hindi siya masyadong malamig, kundi medyo warm ang pakiramdam ko. Pagkatapos na ng snow, kinabukasan doon na malamig at saka masakit sa kamay. So ayan, paakyat na naman tayo dito. Yung hagdan dito, dikit-dikit lang talaga yung kahoy at saka sobrang dami. Ang haba ng nilakad ko nito, hinihingal na ako nito mga kabayan. So ito yung first time ko na makaakyat dito at makapunta dito sa area nito. Medyo hindi naman gaano kalawakan ang area ng Nook City dito. Kaso may mga area pa talaga ako dito na mga liblib na hindi ko napuntahan. Pero ito nasa city na ito siya, kaso medyo nasa likod na siya. Medyo nakakatamad lang kasi dito talaga pag nakasaloob ka na sa bahay, lalo na pag tapos na yung trabaho mo ay talagang medyo tatamarin ka na lumabas. Ako naman ay gusto ko talagang lumabas. Minsan may time kasi na parang naboboard ako sa loob ng kwarto at parang gusto kong gumala at lumabas para makapag exercise naman at medyo mabawas-bawasan yung lungkot kasi hindi talaga maiwasan dito mga kabayan. Pag malayo ka sa pamilya mo ay makaka-feel ka talaga ng homesick. Dito talagang wala akong nakikitang tao na naglalakad kahit sa labas mga kabayan, sa bahay, labas ng bahay, wala talaga akong nakikita dito. Ang oras na ito mga kabayan ay alos 9 na ito ng gabi, pero kahit wala siyang araw at nag-i-snow siya ay talagang kitang kita mo pa rin yung daan. Ganito dito sa panahon ng palapit na yung summer ay nag-a-adjust yung oras, mahaba na yung araw kaysa sa gabi. Minsan nga sa panahon dito ng summer ay talagang wala na siyang gabi, halos sa araw na talaga siya, kahit hating gabi mga kabayan ay meron siyang araw. So ito yung tulay na pangalawa, bali yung kanina natapos na natin yon at ito yung karugtong. So hindi ko siya ma-estimate kung ilang kilometro siya kasi mahina tayo sa mathematics mga kabayan, no? Siguro mga kabayan maabot ni siguro ng mga
2 kilometro siguro itong nilakad ko. Pahaba hanggang doon sa dulo kasi ito, pero hindi ko tinapos itong tulay kasi masyadong mahaba siya. Ang daming mga lugar dito mga kabayan na may mga tulay. Itong isang eryang ito palang napuntahan ko na may mga tulay na nilakad natin. May tulay dito na patarik talaga mga kabayan, paakyat siya. Ito naman ay patag siya, so medyo hindi masyadong napagod tayo dito. Pero pag paakyat ito, medyo mahirap siya dahil hingalin ka dito. Kahit malamig dito sa lugar nila mga kabayan, pag naglakad ka dito ng malayo, ay talagang nakakahinga lang. Meron nga dito nagja-jogging pa rin sila kahit malamig. So yun siguro yung paraan nila para makapag-exercise. Mahirap kasi dito sa sobrang lamig na lugar, pag lagi ka lang sa loob ng kwarto, ay talagang makakaramdam ka ng kakaiba mga kabayan. Kaya ako pag nalulungkot at naboboard ako mga kabayan sa bahay, ay lumalabas ako. Ito lang kasi yung libangan ko at paraan ko para maubos yung oras ko. Kasi kung napapansin nyo mga kabayan, tingnan nyo man naman, wala siyang katao-tao talaga. Bagay itong lugar sa mga taong medyo gusto ng tahimik, walang gulo, persko yung hangin, at saka hindi polluted mga kabayan. Masarap manirahan dito kasama yung pamilya, lalo na sa panahon ng pagtatrabaho mo dito. Habang tumatagal ay kahit papano ay kumikita ka, kahit hindi naman kalakihan mga kabayan, basta kasama mo yung pamilya. Ang importante kasi yung pamilya talaga ang kasama mo sa ganitong lugar mga kabayan, ay hindi talaga maiwasan na ma-homesick ka. Meron naman dito mga libangan, kaso hindi kasi ako ganung tao mga kabayan yung hilig sa mga party, yung mga inuman, mga bar, mga bisyo. Kaya yung hilig ko talaga kasi mga kabayan yung kain lang at saka kasama yung pamilya. Ayun lang talaga yung hilig ko. Medyo naboboard kasi ako mga kabayan pag kasama ko yung barkada ko, lalo na hindi ako umiinom tapos sila umiinom. So yun mga kabayan, nandito na tayo sa dulo ng tulay. Siguro may 1 kilometro kalahati siguro yung nilakad natin sa tulay mga kabayan. So estimate ko lang yun, 1 kilometro o 2 kilometro. So sobrang haba. Ayan, hanggang dun sa dulo mga kabayan. Pangalawang tulay ito kanina mga kabayan. May puto lang siya dun sa gitna kanina. So nandito tayo sa gilid mga kabayan ng dagat. Ayan, sobrang tahimik. So ang maririnig mo lang yung mga ibon. So ako lang talaga dito mag-isa So nag-i-snow pa. So ang oras natin dito mag-alas 9 na ng gabi, pero maliwanag pa rin So ito yung tulay mga kabayan. Kahoy lang ito mga kabayan. So imbis na ang ilagay na dito yung metal or simento, so kahoy ang nilagay nila dito na tulay. Kasi nga yung kahoy dito, napapansin ko sa Greenland, matagal siyang masira. Tapos habang tumatagal kumukunat sa mga kabayan. So hindi kagaya sa lugar na naiinita na arawan, mabilis masira yung kahoy gaya sa atin sa Pilipinas. So dito kasi less lang yung init, tapos yung temperatura niya malamig, kasi yung lamig parang nagpapakunat siya sa kahoy. So ito ang haba ng tulay. So mayroon pa doon sa dulo. So malayo na kasi tayo. So ito yung view natin sa gilid. So maraming mga ibon pala dito. Ayan, naririnig nyo at nakikita nyo mga kabayan. So ang daming ibon. Ayan So dito pala sila, parang may bahay sila doon yung green na yan. Kaya nagtataka ako kung saan sila na tumitira, sumisilong. So yan, itong bahay na puti parang walang katao-tao. Siguro dyan sumisilong yung ibon. So yan yung green na yan Kasi dito sila lahat Ayan, so ito yung kanlungan pala nila dito, yung area na to. So ayan. So yun mga kabayan, ako'y pabalik na. Hindi ko lahat tinapos yung tulay mga kabayan hanggang sa dulo kasi medyo napagod na ako at natakot ako dahil nga may babalikan pa tayo mga kabayan. Kasi pag pabalik tayo, ganun din yung inalisan natin kanina. So mga 1 kilometro kalahati na din yung babalikan natin. So ito mga kabayan, maglalakad tayo pabalik. So itong tulay pa rin yung babalikan natin kasi ito yung inalisan natin kanina. So dito tayo sa pangalawang tulay, sinurkat lang natin yung video. So ang ganda ng view talaga mga kabayan at saka sobrang linis. So hindi na nila pinapinturahan itong mga kahoy na tulay na ito, kundi pure lang ito mga kabayan. So hindi ko alam kung may mga chemical ba sila nilagay dito na magpapatagal dito sa mga kahoy na ito para hindi siya mabilis masira. So talagang walang katao-tao, tapos nag-i-snow pa,
Tapos malakas pa yung hangin mga kabayan, pero kayang-kaya lang natin yung lamig dahil sa nasa -4 lang naman yung lamig. Nanggaling kasi tayo mga kabayan sa -20 pababa ng pababa. So maganda mga kabayan yung ganun kaysa yung mainit tapos biglang lalamig siya, medyo mahirapan yung katawan natin mag-adjust. So maraming mga bahay din dito sa gilid. So mas maganda dito yung view pag nasa gilid ka ng dagat dahil kitang-kita mo talaga mga kabayan, no? Pero wala akong nakita dito sa mga bahay na may tao sa labas nagtatambay mga kabayan. So halos lahat lang talaga nasa loob. So yun lang mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat and God bless po.